Okay, thank you. Okay, thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mayong buntag kaninyong tanan ng mga taga-Bisaya. Kag ang mga Ilonggo wala dira, mayong agagid sa inyong tanan. I'm running for President of the Philippines. Siyempre, bilang kandidato sa pagkapangulo, meron po tayong plataforma sa lahat ng mga issues. Halimbawa, yung issue tungkol sa China, issue sa climate change, issue sa federalism, environment, etc. Pero, ang tututukan natin sa pagtitipon na ito ay yung tungkol sa contractualization. Contractualization, yung mga 555, diyan sa mga malalaking department store, yan sa mga restaurant na naglilipa na all over the country. As per present estimate, meron na po tayo ngayong 15 million na mga kapwa manggagawa na tinatanggal sa trabaho kada 5 buwan. Iyan po ay labag sa ating konstitusyon o sa ligang batas. At yan po ay labag din sa ating labor code. Kasi ang sinasabi sa ating labor code, kapag ang trabaho ng isang manggagawa ay necessary or desirable to the business of the employer, then he or she should be considered as permanent and regular. Example, yung mga sales girl ba? Hindi ba necessary and desirable yung trabaho ng sales girl sa mga malalaking department store? Siyempre, ang kasagutan dyan, yes, amba. Necessary or desirable ang mga trabaho niyan. Eh, bakit sila tinatanggal ng mga tycoons? Every 5 months, that's against the law. At maliban sa saligang batas, maliban sa labor code, meron pang mga decisions ang Korte Suprema natin. Ano ang sinabi ng Korte Suprema sa kaso ng Cielo versus NLRC? Contractualization is a deceitful agreement. Ang contractualization daw ay isang mapanlinlang na kasunduan na ginagamit ng mga mapansariling mga employer para kumamal ng mga kita, undeserved profits at the expense of their employees. Kaya over the years, trillions of pesos sa kita na dapat naman ay sinishare nitong mga tycoons na ito sa kanilang mga manggagawa ay sa halip, binubulsa na lamang nila, sila na lamang. Kaya tuloy, nasa Forbes list na sila of the world's richest. Samantalang ay kanilang mga manggagawa ay walang trabaho kada 5 buwan. Kapag naliliop, si mami, after 5 months, ang mga anak niya ay tumitigil sa pag-aaral, walang pambili ng baon, walang pambayad sa pamasahe sa tricycle. Ito ba'y papayagan nating mananatili forever? Hindi po. Kaya yun po ang isa sa mga pinaka-dahilan. Kaya po ako'y nagpasya na tumakbo sa pagka-Pangulo ng Pilipinas para mawakasan at matuldukan itong pernicious deceitful agreement na ito. Kahit sa gobyerno, meron tayong mga job order employees na tinatanggal ng mga opisyal ng gobyerno. Depende na lang kung gusto nila o hindi. O di kaya pag natalo sila, halimbawa ngayong darating na halalan, may mga matatalo dyan, may mga mananalo. Kapag natalo si gobernador, yung mga hatak niyang mga empleyado na job order employees ay tanggal sa trabaho. Dahil papalitan na sila ng mga nanalong mga gobernador o mayor. Should I become president of this country with your help and with the blessing of the Lord, stay put kayo mga job order employees, because after all, nakalagay yan sa
Constitution of the Philippines, dapat may security of tenure kayo. Hanggang kayo ay mag-retire at the age of 65. So, one day, do not be surprised. My dear friends, na kapag nagsha-shopping tayo ay ang mga sales girl ay hindi lamang mga bata. Kahit na nasa senior years na ang mga sales ladies, ay nandoon pa rin sila na nagtatrabaho at kapag nag-retire sila at the age of 65, meron silang SSS retirement. During the time that they are employed, pwede silang manghiram sa pag-ibig para sa pabahay, mag-loan in case of emergency sa SSS, meron silang 13-month pay. Hindi ka abuso, masyadong enslavement ang ginagawa ng mga unscrupulous employers in this country. Bakit nananatili ito, Ambassador? Bakit hindi napipigilan yan? Alam niyo ba kung bakit? Kasi itong ating mga politiko, every time na may halalan, diyan sila nanghihiram sa mga tycoons na mga eroplano, mga helicopter, diyan sila nagsusulisit ng campaign fund, kaya aliman sa kanilang nanalo, nagbubulag-bulagan na, hindi na nai-implement ang batas. So, i-wind up ko na, dahil binulungan na ako ni Mrs. Señeres na may time limit ito, but to wind up, kapag tayo po ay sinuportahan ninyo, at tayo naging Pangulo with the blessing of the Lord, ito na po, nakahanda na itong executive order ko. Bilang Pangulo, dahil nandyan na yung batas, matagal na. 4 na dekada na yung batas sa security of tenure, 4 na dekada na ang labor code, pero hindi pinapatupad ng Pangulo, ng Vice President, ng Senador, ng mga Secretary of Labor. Pag ako naging Pangulo, there's no need of a new legislation, there's no need of a new law. All I have to do is to issue an executive order number 1. Pag effective July 1, 2016, kapag ako ang Pangulo, meron na akong executive order na post-dated, permado na po ito. Bigyan ko kayo ng kopya, meron na akong press kit dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat.